Salamat sa mga awitin ngayong umaga. Tayo naman po ay magbuklat sa ating Biblia at ang aking pong napili na lugar ay sa Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 verse number 12. Ngayong umaga tayo po ay nagbibigay pansin sa kahalagahan ng Biblia. Ito ang salita ng Diyos na ating inaaral week after week, and I hope day after day sa ating mga personal na, sa ating daily devotions ay nababasa natin ang ating Bible, So tayo po ay tumayo at ating basahin ito pong isang talata sa Hebrews chapter 4 verse number 12. At ito po ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa kanyang salita. Verse 12, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Okay? So, ang ating pag-aaralan, ito pong the Word of God. The Word of God. Tayo po ay tumungo at pumikit, tayo po ay manalangin. Panginoon, samahan mo po kami sa pag-aaral na ito ngayong umaga na aming gagawin. Ikaw po ang siyang gumabay, ikaw po magturo, magbukas ng aming mga puso. Makita namin kung gaano powerful ang iyong mga salita na iniwan sa amin upang maging gabay at siyang tagapagturo sa amin upang kami po ay magtagumpay bilang isang mananampalataya. Pagpalain mo po ang iyong lingkod, ang bawat isa na makakapakinig, at sa sino man sa amin ang wala pa kay Kristo, nawa makilala nila si Jesus na iyong anak upang sila rin ay maligtas. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, you may be seated. Ang ating pong title, hango sa verse number 12, the Word of God. Ano po, ang Bible, sa ating Biblia, makikita natin na ang Bible is always referred to as the Word of God. In fact, yan ay isa sa mga paboritong tawag ng Ama sa Biblia natin. Word of God, yan ang gusto niyang itawag dyan. Maraming liberal theologians, hindi sila pumapayag doon. Kaya nga tayo po yung nagsisimba, nag-aaral, kasi hindi lahat ng naghahawak ng Bible naniniwala na yan ay salita ng Diyos. There are liberal theologians that simply call it biblical records, o kaya naman ay kapahayagan ng Diyos o God's revelation. Pero it's more than all that Hindi lang yan ang Diyos nagpahayag. Hindi, sinasabi natin, ito talaga ang salita ng Diyos as if ang Diyos nagsalita pero na-capture sa written word ang kanyang sinabi. So lahat ng binabasa natin dyan, galing talaga yan sa Diyos. Yan ay galing sa kanyang bibig. At ito ay kanyang ipreserve. The reason nasa aklat, because the Bible is pinangako ng Panginoon that He will preserve His word. Anong saysay, may sinabi ang Diyos, pero wala naman nakakaalam. And this is why, ang ginawa ng Panginoon, inilagay niya sa isang aklat, 66 na aklat sa isang libro, ang tawag natin ay Bible. Itong Bible, importante, kasi nga, yan ang sinabi ng Diyos ang Bible, sa background, ano ba ang Bible? Sinulat sa 1,600 na taon, na mga 40 hanggang 43 manunulat. At itong Bible ay sinulat sa loob ng 40 henerasyon. Can you imagine? 40 generations from the very beginning na sinulat yan. At kung doon nagkakamali, si Job ang una nagsulat.
hindi si Moses, wala pa si Moses, si Job ang nagsulat. At nagsulat sila hanggang Revelation, umabot ng 1,600 na taon. Ito'y sinulat sa tatlong continent, Asia, Europe, at Africa. And the amazing thing about this, itong Bible meron talagang complete harmony. Walang nagbabanggaan. Alam mo ngayon, kumuha ka ng 10 author sa panahon na ito, sa lugar na ito, at magsulat sila ng something, kapag hindi iba-ibang sinabi nila. Pero ang Bible, sinulat ng hari, tamo yung 4 na po. Meron dong hari, merong military general, may magsasaka, may mangingisda, may rabbi, may tax collector. I mean, walang nagbangga sa lahat ng sinabi sa loob ng 1,600 taon. In fact, most of the Old Testament are quoted in the New Testament. Ang Panginoon mismo kinote, sabi si Jonah, yung 3 araw ni Jonah, ganoon din ang mangyayari, referring to his resurrection. So ang Word of God, ito po ay isang pambihirang aklat. Talagang pambihirang aklat. And ito ang naghahawak sa Guinness Book of World Record, pinakamaraming nabentang libro ay Bible. Ako na lang Ilan ang Bible ko? Baka merong 20. Ako lang yon. Meron akong Bible pag ginagawa sa pag-aaral, sa aking sasakyan, baka 3 Bible, sa library ko. Kasi magkakaibang Bible ko Pag ako'y nagbibisita, iba rin ang ginagamit ko. Alam mo, ang Bible is the best-selling book in the world. And according to my research noong 2023, ito ay, kasi ang Bible ay most translated. Sa complete Bible, ang na-translate ay 736. Of course, may mga ongoing works na ginagawa to translate the Bible. Now, pero sa New Testament, ang naisalin sa iba't ibang wika ay 1,658 na translation sa New Testament. Mahirap kasi old at new pero sa buong Bible, 736. Ito ang bilibro na pinaka-naisalin sa ibang wika. And I know about you, pero ang Bible ay napakahalaga, importante, dapat binabasa araw-araw. Dito natin nakita yung sinabi ng Diyos. Alam mo, minsan tayo parang we want to say, if God can speak to me, well, God can speak to you. Every day, every time, whenever you want to, God can speak to us. At ang ginagamit niya ay ang kanyang Biblia. So 3 bagay na kung talakayin. Una, yung perfection ng Bible. Ang Bible perfect. Hindi kaya tayo pag nag-aaral, ako pwedeng magkamali sa paliwanag. Isa aking interpretation, pero sinabi dito, hindi pwedeng magkamali. So ang Bible ay perfect. Pangalawa, tingnan natin yung personality o yung katangian. Di ba yung personality sa tao, yung character ng tao. Tingnan natin yung personality ng Bible and then yung power ng Bible. Ano ang kaya niyang gawin? Okay, so ating pag-aaral. Una, yung perfection of the Bible. The Bible is absolutely perfect. Wala kang makikitang mali sa Bible. Now, buksan natin sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Marami po tayong verses, kaya bear with me, tayo po ay magbubuklat ng marami. Para patunayan, yun nga po ang maganda sa Bible. Lahat ng mga nagsalita, pag pinagsama-sama natin, isa lang naman ang conclusion. Di ba? Ito, si Paul ang nagsalita. Okay? Si Paul, kay first century Christian yan. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ito sabi ni Paul, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Now, ang sabi dito, all Scripture, lahat ng kasulatan, lahat ng salita ng Diyos ay binigay by inspiration of God. Now, yung inspiration, ibig sabihin ay God-breathed, hininga. Alam mo, pag ang tao nagsasalita, may hangin na lumalabas. Yun yung kanyang hininga. So lahat ng Biblia, all Scripture, ay galing sa labi ng Diyos na kanyang sinabi.
So all Scripture is given by inspiration of God. Now, because God is perfect, God cannot inspire error. So therefore, lahat ng sinabi ng Diyos, tama. Lahat ng sinabi, ang tao makasalanan, tama yun. Ang mundo ay nilikha, o ito isa pa. Alam mo, pag manunood ka ng mga documentary, ang mundo ay millions and millions of years old. Pero when you go to the Bible, 6,000 lang eh. Ang tanong dyan dito kanino ka maniniwala? Kay PhD graduate o sa lumikha ng mundo? Ako dito ako. Kasi ito, ang Bible din kasi may historical back up. Hindi ito basta nandyan lang. If you read the Bible at it talks about David, makita mo kung saan si David. Kasi napumunta kami sa Israel noong 93. Nandun yung libingan ni David, nandun yung, di ba? Yung crucifixion ni Jesus Christ, nandun yung Calvary. Nandun yung mga Sea of Galilee, nandun lahat So hindi naman to parang maniwala ka kasi yan ang salita ng Diyos. Hindi, it is backed by history. Sina King Cyrus, sina Nebuchadnezzar, sina Ahasuerus, sa Persia, sa Greece, lahat yan. And so itong Bible ay sapagkat galing sa labi ng Diyos, ito ay totoo, ito ay perfect. Ano ba perfect? Walang mali. Kaya kung naman ang babasahin mo dyan, yun ang tama. Now, ito naman ang sinasabi, hindi pa pastor sinulat ng mga tao yan. Kasi 4 na po ang sumulat sinulat ng mga tao. Kaya lang, sila ay kinilos ng Panginoon upang hindi magkamali. Okay, punta tayo sa 2 Peter chapter 1. Yun naman ang sinasabi sa 2 Peter chapter 1. Dito po sa chapter 1, verses 21. Ang sabi dito, for the prophecy, ito yung Biblia, came not in old time by the will of man. Hindi napasa atin ang kanyang salita nung una sa magitan ng, by the will of man. In other words, by man's imagination o man's opinion. Hindi ganoon yun Sabi diyan, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So nung sila'y nagsulat, tao sila. Ang tao ay hindi perfect. Pero nung sila'y sumulat, sila ay tinulungan, ay kinilos ng banal na spirito. Now, the word moved, sa ginamit mo English, they were moved by the Holy Ghost. Yung word na move, yan ay may reference doon sa, ibig sabihin, to bear along. In other words, kagaya ng yung isang bangka na merong sail, tapos yung hangin, kinikilos siya ng hangin kaya siya tumatakbo. Yung hangin, so in other words, yung isang ship na merong sail is borne by the wind. In other words, the ship moves along sa tulong ng wind. Ganon ang word na move. Na itong mga tao na to, itong mga taong banal na ito, ay kinasangkapan ng Diyos at habang sila ay nagsusulat, sila ay kinikilos ng banal na spirito. For instance, paano nalaman ni Moses kung paano nilikha ng Diyos ang mundo sa loob ng 6 na araw? Nandun ba siya? Wala Pero nagsusulat siya, tinutulungan siya ng Holy Spirit. Paano malalaman? Paano kung 3 taon pala naglilikha? Hindi Maliwanag sinabi, sa 7 araw nagpahinga ang Diyos. Napagod ba ang Diyos? Hindi. Pinapakita ng Diyos, sa 7 araw tayo magpahinga. Kaya tayo nagsisimba. Di ba? Namamahinga tayo. Part of the 10 Commandments dyan. Isa sa isang araw sa isang linggo, mamahinga. Gawat inaalay natin sa pagsamba sa ating Diyos. So ngayon, ginamit ng Panginoon ang banal na spirito upang hindi magkamali ang mga sumulat ng Bible. And that is why we can say with certainty na ang Bible is absolutely perfect because it was written by God. Oo nga, tao sumulat. Para bang ganito, kumuha ako ng ballpen at ako'y nagsulat. So, wala yung ballpen ko. Kumuha ako ng ballpen, nagsulat. Sino sumulat yung ballpen o ako? Siyempre ako. So, ganun din ang Bible. Ang Diyos ang sumulat gamit itong mga tao na kanyang binigyan
ng opportunity. So the Bible is perfect. In fact, sabi sa Biblia, every jot or tittle. Sa Hebrew kasi merong yung jot, every period galing sa Diyos. Bawat koma. Kasi sa Hebrew alphabet, may mga koma-koma na nakalagay. At ang bawat isa na yan, every jot, every tittle, every point, everything ay perfect. And that is why pag nagbasa ka ng Bible, ang binabasa mo isang libro na hindi pwedeng magkamali. Kasi ang Diyos ay hindi nagkakamali. Alam mo, kailangan lang basahin. Basahin kasi it will give you a lot of wisdom sa buhay. Now, halimbawa, creation. Tinuruan tayo lang sa, marami sa atin, tinuruan ng evolution. Ay, totoo ba yan? Sabi sa Bible, tayo nilikha ng Panginoon. Kinuha tayo sa lupa at hiningihan tayo. God breathed in our nostrils the breath of life. I think Genesis 1:26. Hiningihan tayo, nagitao tayo. Alam nyo, bakit pa umiinom tayo? Ako ay bibili ng magnesium at ako may Pero tamo ang magnesium yan ay element galing sa lupa. Meron tayong calcium, meron tayong kung ano-ano. Bakit? Kasi tayo, galing sa lupa. At ang kailangan nating mga para lumakas ay mga bagay galing sa lupa. Kaya kung iisipin mo, itong perfect to eh. So pag tinanong, ano bang tama? Ang tao ba galing sa unggoy, galing sa tadpole, naging ibon, naging unggoy, naging tao? Ganun ba 'yon? Or as the Bible claims, tayo ay nilikha ng Diyos, galing sa lupa, hiningahan. Tas si Eva, later on, nilikha. So, the Bible says, tayo sinilang na makasalanan. Why should I question that? Lahat ng sinabi ng Bible, makikita mo naman eh. Ang tao ba yung makasalanan? Of course. Wala naman taong hindi makasalanan. So, lahat ng ating nakikita, nakikita natin, katulad yung ito mo kaya yung missing link, hindi makita missing Kasi hindi naman totoo yan. Hindi maaring dalawang, di ba? Sabi sa Bible, nag-reproduce after its kind. So, dogs reproduce after its kind. Yung cats, yung giraffe, yung elephant, lahat yan, hindi yan maaaring nag-evolve. Kaya nga pag pinag-aralan mo ang science, makita mo ang Diyos sa science kasi totoo yung sinasabi at yung nangyayari. So man is a sinner, man is not neutral. Sabi sa psychology, ang tao ay neutral. Ang tawag nila blank slate. Naalala ko pa yung aking college days. Man is a blank slate. In other words, ikaw ay parang blankong papel, depende sa environment, sa pagpapalaki, yun ka magigi. Of course, may kinalaman yun. Pero, man starts as a sinner. Yun ay nandun na naka-embed. Kaya alam nyo, walang tao na hindi makasalanan. Kasi lahat tayo, sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Now, the more liberal a theologian, hindi yan maniniwala doon sa sinabi ko. May mga theologian nag-aaral ng Bible, ang gagaling nasa television, nakikipagdebate, etc., etc. Hindi naniniwala na ang Bible ay yung verbally inspired. When we say verbal inspiration, bawat salita, verbal bawat verbo, bawat word ay in-inspire o galing sa hininga ng Diyos. Yun ang aking paniwala. Kasi mga kapatid, kung merong mali sa Bible, paano natin nalaman na baka mamaya hindi si Kristo ang tagapagligtas? Kailangan maging perfect itong aklat na ito. Or else, wala tayo talagang matibay na pinangahawakan sa ating panampalataya kay Kristo. Now, ito sabi nila, Pastor, ang in-inspire kasi yung idea. Sa akin, ako naniwala sa verbal. In-inspire ng Diyos ang bawat salita. Alam mo kung bakit? Kasi kung yung thought, paano kung pag sinulat sa papel, ay naiba yung Para bang sasabi niya, hindi ba yung idea lang na ganito? Very vague. Medyo malabo yun Ako naniniwala bawat salita. Anyway, ang thoughts, pag nilagay mo sa papel, magiging salita. So, ibig sabihin, in-inspire ng Diyos yung iniisip ng tao. Hindi yung bawat salita. Yun ang aking paniwala. Kasi hindi tayo pwede magkamali. At ang Diyos ay hindi nagkakamali. Siya ay Diyos.
And so, sabi sa Proverbs 30 verse 5, every word of God is pure. Paano kung may mali? Hindi nga pwede. Because every word of God is pure. Proverbs 30 verse number 5. So, hindi tayo dapat matakot. Ang Bible ay perfect. Kung ano ang nababasa natin dyan, yan. Wala yang mali, wala yang, teka, paano kinain ng whale si Jonah? Hindi ko na problema yun kung paano kinain Paano siya nabuhay? Kasi kaya ba ng Diyos buhayin siya ng 5 taon sa whale's belly? Of course. Wala namang imposible sa Diyos. Kaya tayo ang gawin lang, maniwala ka. Now, si Kristo lang ang tagapagligtas. I am the way, the truth, and the life. Na maniwala ka, walang iba. Hindi, Pastor, ako'y punta sa langit according to my good works. Yan ang akala mo. It's not by works Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Wala po Kasi sa Bible, napaka-perfect. Kaya mo talagang, panghawakan. Kasi alam mo na hindi yan mali. At lahat ng talata ay magtatama papunta doon sa idea kung na sinabi ng iba. Kaya nga, perfect harmony ang Bible. Walang nagbabanggaan ng mga salita. Alam nyo, yung tree of life, nasa Genesis, di ba? Kinain ni Eva at ni Adan yung bunga? Pagdating mo Revelation, may tree of life ulit. May continuity siya Hindi siya idea ng isa, idea ng iba. Hindi, yung 4 na po, nagsulat. Sa loob ng 1,600 na taon, 4 na pong henerasyon ang nakapaloob. Lahat nag-agree. How can you explain that? Liban na ang Diyos ang nagsulat niyan. Kasi siyempre ang Diyos hindi man magkakamali. Okay? So una, ang Bible na hawak natin ay perfect. Now by the way may mga iba't ibang salin. Paano yun? Ako, isa lang ang salin na ginagamit ko. King James version of the Bible. Bakit? Kung pag-aaralan mo ang history, another lesson pero pag-aaralan mo history, yan ang Bible na pinakang ginamit ng Diyos. Sapagkat yung ibang salin, ito lang ginawa. Pero simula pa yung Martin Luther, lahat yan ay lahat ng mga reformer na yan, ang ginamit nilang Bible ay yung King James. So, naniwala tayo. Kasi yung ibang salin, iba ang words So, ang tanong, alin ang salin? Alam natin may tamang salin kasi ipipreserve If God will preserve His Word, the question is, where is it? Or which one is it? Kasi maraming Bible Ang English translation ay napakadami. Mahigit 100 ata. So, alin doon? Pero ako, I stick with the King James. Sabi, mahirap maintindihan, akala lang natin. Madaling maintindihan. Pag nasanay ka, madali na yan. Okay? Saka may study na ginawa na hindi pala naman siya mahirap talaga. Yun lang gustong ipalabas. Okay, pangalawa, personality of the Bible. Anong katangian ng Biblia na ito? Okay, ganito. Ang ating Panginoon at ang Bible, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi pwedeng paghiwalayin. Una, ang Panginoon, ang tawag sa Kanya, Word of God. Can you imagine? Na pag tinignan natin sa John chapter 1, tingnan natin John chapter 1, in the beginning, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Okay, tingnan niyo po Sino yung Word? In the beginning was the Word. Sino yon? Na yung Word na yon ay si Jesus Christ. Kasi sabi dyan later on, all things were made by Him. Sino bang gumawa sino ba nag-create? Di ba? Ang Diyos. Siya ay Diyos. So, kaya nga, the Word was God So, ang anak ay Diyos. So, dito tinatawag ang Diyos anak na siya yung Word. Now, so siya yung Word. Now, pagdating natin sa Revelation 19.3, okay, anong sabi naman sa 19.3? Ay, sorry, teka. Parang mali ata ito. Nasaan yan? Paano wala? Teka.
Mamaya makikita ko yan. Pero anyway, na ang Panginoon, yun ang tawag sa kanya, no? Now, ang Bible, in other words, ang Bible ay ano siya hindi siya identical kay Jesus Christ, pero siya ay inseparable. Let me explain. Si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Ang Bible ay aklat. Diba? May tao, may aklat. Now, hindi mo mapapaghiwalay ito sa tao. Kasi nga una, ang tawag sa Panginoon ay Word of God. So, in other words, ang Panginoon siya yung living Word, ito naman yung written Word. At sila ay hindi mo pwedeng paghiwalayin. Now, si Jesus ay hindi aklat. Ang aklat, hindi naman tagapagligtas. So, they are not identical. Alam mo yung identical, yung kambal, identical, taga magkamukha. Hindi, meron kang living word, may written word. Na magkaiba sila, pero hindi mo pwedeng paghiwalayin. For instance, ang Bible ay walang mali. Si Jesus ay hindi rin nagkamali. Ang Bible ay puno ng katotohanan. Si Kristo, I am the way, the truth, and the life. So you cannot separate the Bible from the Son of God. Kahit nga yung tawag ng Ama sa kanyang anak ay salita. So therefore, ang character ng Bible is to where talagang siya kagaya ng Diyos anak. Now, may similarities na nais kong ipakita ngayon sa inyo. Si Kristo at ang Biblia, una, pareha sila na galing sa Diyos. Okay, now, 2 Peter, 2 Peter chapter 1:21. Ang sabi nga doon, kanina binasa natin, ang sabi sa 2 Peter 1:21, sabi diyan for the prophecy came not by old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So ang Bible, basically, is the work of the Holy Spirit, kasi siya ang kumilos. Ang Bible ay galing sa Diyos, sa kanyang isipan. Okay? Now, si Kristo naman galing din sa Diyos. Kasi kung titignan mo ang Galatians 4:4, sabi doon, when the fullness of the time was come, God sent forth His Son. So pinadala ng Ama ang kanyang anak. So ngayon, parehas ang Bible galing sa Panginoon, ang Diyos anak galing sa Panginoon. Hindi mo sila mapaghiwalay. O pangalawa, parehas silang forever or eternal. Sa 1 Peter, punta man tayo sa Bible, ang 1 Peter 1:25. 1 Peter 1:25. But the word of the Lord endureth forever. So ngayon, ang Bible ay, mag-e-endure. Pagdating sa langit, ang Bible nandun pa rin. Parang ang Bible It will endure forever. Pero ang Diyos anak, Revelation 1:18, I am alive forevermore. So ngayon ang Bible ay forever, ang Diyos anak ay forever, so meron silang correlation. Magkapareha sila. Kaya isipin mo, ang Bible mo, kasing katulad ng Panginoon mo. Now sana, pinibigyan natin halaga ang Bible. Kasi ang Bible na yan din ay very similar to your Savior. Now, sana hindi natin binabaliwala ang Bible kasi parang binabaliwala natin ang salita ng ating Panginoon. Now, ang Biblia hindi nagbabago, ang Diyos anak hindi rin nagbabago. Unchanging. Matthew chapter 5 verse 18, sabi doon, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law. So walang nituldok dyan ang mababago hanggat ang lahat ay hindi nagaganap. So hindi mababago na ang Panginoon naman, Hebrews 13:5, sabi ang Panginoong Jesus, the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:5. So ang Diyos anak hindi naman nagbabago. So nakita natin na ang Bible may personality na kagaya sa personality ni Jesus Christ. And so, importante yun kasi
nakikita natin na ang Biblia ay reliable na katotohanan para ating pagtiwalaan. Okay, huli. Number 3, the power of the Bible. Now, balik tayo sa Hebrews chapter 4, verse 12 sa ating text. Ang sabi dito, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Now, ito ang kapangyarihan ng Bible. Kapag nagsalita ang Biblia, ang Diyos ang nagsasalita. Hindi lang yan binasa ng pastor, pero yan ay salita ng Diyos. Hindi ko salita. Yan. Salita ko yung paliwanag ko. Pero kapag ang Bible nagsalita, Diyos nagsalita, na ang Bible ay authoritative. Sapagkat sinulat siya ng Diyos. Yun ang authority ng Bible. Hindi man ako eh. Ako walang authority. Who cares what I say, what I believe? Ang mahalaga, anong sinabi ng Panginoon at anong dapat nating paniwalaan. Kaya ngayon may power ang Bible kasi yan ay galing sa labi ng tagapaglikha at tagapagligtas nating lahat. Kung tayo ay naligtas, ang power na gumawa ay ang Diyos na sumulat naman ng kanyang salita. Now, let us break it down. Una, the Word of God is quick. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, quick, ibig sabihin is alive. Ang Bible natin ay buhay. May buhay sa Bible na ito. Una, nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Kapag hindi ka pa naligtas, gusto mo magkaroon ng buhay, God can quicken you. In other words, bilang makasalanan, pwede tayong mabuhay. Bigyan tayo ng buhay ng Diyos. Kung, siyempre, kailangan manampalataya, pero ito ang nagbibigay sa atin ng buhay, nagpapaliwanag, ito ang nangungusap sa ating puso, nagbibigay ng buhay. That's why the Word of God is quick. Kasi siya ay nagbibigay ng buhay, may kapangyarihan siya na magbigay ng buhay sa atin. Kaya nga sa pamagitan ng Bible, tayo ay pwedeng maligtas sa kasalanan. Okay? Now, hindi lang gano'n sinabi, the Word of God is quick and powerful. Now, yung powerful, ito yung salita, yung ginamit na word powerful, ay parehong salita sa atin na ibig sabihin ay energy o may enerhiya, merong lakas, may energy. Na ibig sabihin, ang idea dito na ang Bible natin, it works. Pag sinabi dyan, dapat ikaw ay maging ganito, maging mahalin mong kapwa mo, pag-pray mong ganyan, maging mapagpatawad ka, mapagmahal ka sa magulang, it works. Kasi meron siyang energy na yung sinasabi ng Bible ay powerful kasi nangyayari. Anong aklat ang nangyayari sa lahat ng bagay, di ba? Pero ang Bible, yan ang pangako. In fact, ang Bible nagpapalakas. Ikaw ay may sakit o nadidepress ka kasi may sakit ka. Ang Bible nagbibigay ng kaaliwan sa iyong panahon ng ikaw ay may pinagdaraan ng karamdaman. Hindi nga ba? Pag ikaw may sakit, maaalala mo yung mga pangako ng Diyos. Pag may problema, tama ang kapangyarihan ng Bible, mayroon kang problema, God reminds you about a verse in the Bible about how you should, huwag kang mag-alala. Hindi pa tapos ang lahat. Ang Diyos ay marami siyang ginagawa. Kapag meron tayong mga loved ones na namatay, malungkot na panahon yan. Kaya lang, pag naalala natin may langit, okay lang. Nagbibigay ng lakas sa atin kasi that is why the Bible is powerful. Marami siyang nagagawa na hindi nagagawa ng ibang aklat. O ano mang aklat yung binabasa natin na iba, ang Bible ay talagang may kapangyarihan. Pag tayo napapagod, naalala lang natin ang Galatians 6:9. Be not weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag tayong, manlumo, huwag tayong mapagod. Sa takdang panahon, tayo aani, kung hindi tayo titigil, parang ganon. So, ang Bible ay may power. Alam mo, kaya kung meron kayong mga problema, katanungan, go to the Bible and read. Hanapin nyo at ipag-pray nyo sa Panginoon, ipakita sa atin kung ano yung mga bagay na ating kailangang malaman. So the Word of God is quick, powerful, sharper than any two-edged sword. So siya ay meron tabak, double blade, pero siya ay sharp. The Bible is like a sword. Parang nagpa-perform siya ng surgery, pero dalawang bagay. Una,
sa mga mananampalataya. Tingnan niyo po ang talata dito ha. The word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Yung soul and spirit, dinidivide. Now, alam niyo, ang soul, it's the mind, the will, and the emotion. Ang spirit is what connects us with God. Kasi yung spirito, yung nakikipag-ugnayan sa Diyos eh. Ang kaluluwa, nakikipag-ugnayan sa kapwa. Yun yung aking iniisip, nararamdaman. Yun yung aking kaluluwa, yung aking soul. Anong ginagawa ng Bible? Pinaghihiwalay yung soul and spirit. At tinan niyo dito, and of the joints and marrow. Ano yung joints and marrow? Yung ating mga attitude at mga actions. Ang Word of God, ang ginagawa niya, inihiwalay niya yung mga yan. Para bang dinidivide niya. At sabi dito sa talata, is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Okay, ano yung discerner? A discerner is where we get the word critic. Ang Bible, kinikriticize tayo pag nagbabasa. Nire-rebuke. Sinasabi sa atin, mali ang ginagawa mo. Dapat ganito ang ginagawa mo. And so the Bible, what it does, para tayong sinesurgery, binubuksan ang ating sarili at kinikriticize tayo ng Panginoon at sinasabi sa atin kung ano ang problema na meron tayo. Yun ang ginagawa ng Bible eh. Ba't di ka nagbabasa ng Bible? Wala kang critic. Sino magsasabi sa iyo na mali ka? Sino magsasabi? Kasi pag ang pastor nagsabi, magagalit ka. Basahin mo sa Bible. At lahat tayo, pag binasa natin yan, we lay ourselves open before God to criticize us. Kasi siyempre lahat tayo iniisip tama eh. Paano kung may mali? Kanino ka maniniwala? Sa tao na nagkakamali? Ba't di ka maniwala sa sinabi ng Diyos? And when we read the Bible will tell us what we are. Hindi naman nagsisinungaling yan eh. And that is why mahalaga nagbabasa ng Bible para malaman natin kung ano tayo. At so ang Bible, ang gumagawa siya ng corrective surgery sa ating mga mananampalataya. Hayaan natin ang salita ng Diyos. Tayo ay para bagang putulin yung mga bagay na dapat, surgery, tinanggal yung bato, hayaan natin mag-surgery ang Diyos sa atin. Tanggalin yung ating mga ugali na hindi dapat ginagawa. Alisin yung mga ugali na nakakasakit ng kapwa. Yun ang ginagawa ng Bible. When we let God's Word work in us, ganun ang gagawin niya. Bubuksan tayo, papakita sa atin kung ano, and then tatanggalin niya yung parang cancer. Kailangan tanggalin yung cancer kung hindi kakalat sa buong katawan. And alam niyo kung bakit tayo minsan hindi na nagbabasa ng Bible eh. Kaya minsan yung ugali ba natin na bago? Yung pang mga problema natin na solve? Ang daming solution eh. Sa Bible yung solution. Yun na lang. Ito ang pinakamahirap. Sino magsasabi sa iyo na mali ka? Pwede ka magbasa ng Bible, ba't payaan mo ang Diyos magsabi sa iyo? Alam mo, hindi ka nagsisimba. Of you, nagsisimba kayo. O ikaw, ayan, mga talata, pag binasa mo Hebrews 10, nga naman, di dapat pabayaan ang pagtitipon. Hindi mo na ako nagsabi nun eh. Ang Bible na nagsabi. So, hayaan natin ang Panginoon gumawa sa atin bilang kanyang mga anak. Kasi kahit tayo na-save na, marami pa rin tayong mga bagay na kailangan linisin sa ating buhay. Kasi siyempre, nasa mundo tayo eh. Okay? Now, pangalawang surgery, kailangan gawin sa mga hindi mananampalataya. Ano namang ginagawa ng Bible o Acts 7:54? Nung si Stephen ay nangaral, anong sabi? Diba, pinagbabato siya? They were cut to the heart. Yun ang ibig sabihin. Na ang ginagawa ng Bible, pag yan ay ginamit mo at nagturo ka, yung mga hindi pa mananampalataya, nasusugatan din yan. Now, sana masugatan para maligtas. Pero iba, pag nasugatan, tapos nagalit sa Diyos, ay mali yun. Kasi sa Acts 7:54, ano mong naging reaction nila? Sila ay naghanap ng kaligtasan. Tingnan nga natin ito, tingnan natin itong Acts 7:54. Ito kasi ay si Stephen, Acts
7:54. Ang sabi dito, and when they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed on him with their teeth. Alam niyo ang ginawa nila kay Stephen, nagpipreach. Si Paul, hindi pa ligtas. Hindi pa ligtas. Ang ginawa ng mga tao, kumuha ng mga bato at pinagbabato si Stephen. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos, nasugatan ng kanilang yung pride nila. Ibig sabihin, kami ay mali. Ibig sabihin, sila ang tama. So, ginamit ng Panginoon yung kanyang salita para sugatan yung mga tao upang sila ay maligtas. Ang isang naligtas dyan ay si Apostle Paul. At si Apostle Paul na ginamit ng Diyos in many, many ways, ay nakita niya, kasi sa kanyang testimony, nakita niya kung paano ito si Stephen na nagpipreach. Yun ang kasalanan niya ginagawa, na siya ay nagpipreach ng Biblia na hindi tanggap ng mga taong nakikinig, and they were cut to the heart. So anong ginagawa ng Word of God sa mga taong makasalanan? Well, convicting power. So yung power ng Bible, may convicting power. Pangalawa, may converting power. Kasi pagdating mo ng Acts 2:37, sa Acts 2:37, nag-preach naman si Peter. Di ba, pinako si Kristo. Tapos later on, nag-preach si Peter, 3,000 man na saved. So dito sa Acts 2:37, nakita natin, ang sabi dyan, when they heard this, they were pricked in their heart. Tama yun, ha? They were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? And so, alam niyo po nangyari, 3,000 ay naligtas. Yan ang ginagawa ng Bible, eh. I mean, can you imagine kung paano isang tao na napakasama ng ugali, na walang pag-asa talagang makarating sa langit, pero mababago ang ugali, at siya ay magiging Apostle Paul, at siya ay ikukulong, at siya ay kukutsain, at siya ay, sasaktan. I mean, paano? Si Paul, hindi po yan basta tao, yan ay lawyer, ang professor ay si Gamaliel. Parang Harvard Law School graduate. Pero bakit gano'n ginawa ni Paul? Kasi yun ang effect ng Bible, eh. Kinonvict si Paul, kinonvert si Paul, tapos yun, ginamit siya. Kaya alam mo, ang Bible po, parang lang yan, no? Minsan, pagdating natin sa church, wala tayong dalang Bible. Pero alam niyo po, ito ay hindi mo mahihiwalay sa anak ng Diyos. Ito ay isang napaka-powerful. Alam niyo po, ako nagturo sa jail noong 1997 ba yun? 98. Diyan sa Dalahican. I tell you, kahit mga maton, ay ako naman nagtuturo lang. Ay, nako. Pag-iyak naman, yung mga mama, pag-iyak naman ay talagang iyak. Hindi naman ako yun, eh. Yun yung sinabi ko, eh. Pero yun ang effect ng Bible. Now, ang Bible ay powerful even against Satan. That is why, alam mo, ang kasalanan, powerful din yan. Anong laban natin sa kasalanan? Anong laban natin kay Satan? Now, pagdating mo ng Ephesians chapter number 6, ang sabi diyan ay, di ba, take the sword of the Spirit, take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. The sword of the Spirit is the Bible. In other words, ang ating sandata ay itong Bible para magtagumpay laban kay Satan. Kasi ang context niyan, si Satan, pagdating mo ng Ephesians 5 earlier. Kasi ang nangyayari, put on the whole armor of God, verse 11, dapat ang ating battle, mga kapatid, hindi physical battle. Ang Kristiyano, ang battle natin ay spiritual. Meron tayong mga temptation, meron tayong mga bad, alam mo, yung mga bad attitude, meron tayong mga, yun ang ating battle, eh. Hindi ba tayo nakipagbarilan dyan? Pero anong ating gagawin? Ang sabi diyan, magsuot ka ng armor of God. Yung salvation mo, suotin mo yan. Yung faith mo, yung word of God, yung panalangin, yan ang makakatulong, yung katotohanan, yan ang makakatulong sa atin para magtagumpay. And so, ang Bible, yan yung sword. Yan yung kailangan nating gamitin. Now, ang Panginoon, siya ay nag-fasting, Matthew chapter 4, naalala nyo,
tinukso siya ni Satan. Ano ang ginamit niya para magtagumpay laban kay Satan? Ang Word of God. Walang iba eh. Gusto mo magtagumpay laban sa kasalanan. Yung ba sa inyo, minsan, you ask counsel from me. Ay, tanong nyo, Paso, paano ako magtatagumpay sa bagay na ito? Ay wala, you have to magbabad ka sa Bible, manalangin ka. Kasi may mga bagay na mahirap pagtagumpayan. Liban, kung gagamitin mo yung armor of God na binigay ng Diyos sa atin. Meron naman eh. Kung ligtas ka, ay malaking magandang simula. May Bible ka, may prayer ka, may faith ka, lahat yun, pairalin mo at magtatagumpay tayo laban sa dyablo. Alam mo si Satan kasi maraming argument yan eh. Halimbawa, pandaraya, dayain mo, ikaw, yayaman ka. O, di ba, may rally ngayon sa Maynila. Sige, dayain nyo, yayaman ka. Yun ang argument ni Satan. Pag merong argument si Satan, gamitan mo ng argument sa Bible. O kaya nga, huwag ka na makipag-argue. Sabi mo na lang, sabi sa Bible, walang argument. Kasi kung ano sinabi ng Panginoon, yun naman yun eh. And so, tayo dapat stick to the Bible. Pag merong problema, stick to the Bible. Pag meron tukso, stick to the Bible. Kasi yan ang bagay na talagang absolute katotohanan. Wala. Lahat ng ibangga mo sa Bible, hindi tatagal. Kasi ang Bible ay truth. The truth shall set you free. Now, let me close dito sa verse, Psalm 119, verse 81. Itong Psalm 119, verse 81, ito masasabi dito sana ito'y maging, sana maalala natin. Ito masasabi sa Biblia, my soul fainted for thy salvation. Sino nagsabi dito? Si David. So nangihina sila, but I hope in thy word. Mga kapatid, kaya tayo nangihina, nakafocus tayo sa problema. Dapat nakafocus tayo sa mga pangako ng Diyos na sinabi sa atin para tayo ay magtagumpay. Kasi kung tayo ay nakatingin sa dami ng problema na meron tayo simula sa karamdaman, kakulangan ng pinansyal, kawalan ng trabaho, kaganito, kaganyan, hindi na magtatagumpay. Ang dapat na pag-asa natin ay yung sinabi ng Diyos, kasi lahat ng sinabi ng Diyos totoo, mangyayari, magaganap, walang kasinungalingan, ang Diyos ay tapat. So ang dapat natin gawin, mag-focus tayo sa Biblia. Kasi yan ang ating magbibigay ng tagumpay, yan ang ating pag-asa. Walang ibang pag-asa sa mundo kung hindi ang Diyos. At ang kanyang salita, kasi how do you talk to God? Well, through prayer. How does God talk to you? Through the Bible. Magbasa ka ng Bible. Alam mo, marami sa atin, siguro, iba sa atin may mga problema, may mga suliranin. Paano tayo magtatagumpay? Bumalik ka sa Bible kasi maraming talata at pangako ang Diyos kung saan tayo ay, magtatagumpay. Basta kapit tayo sa Bible. Huwag kang kumapit sa kung saan man. Sa sinabi ng Diyos, kasi ang sinabi ng Diyos hindi magkakamali. So ano ang ating pag-asa? Sabi sa talata, marami tayong problema, maraming suliranin, we faint, nanghihina. Anong gagawin? Ang iyong pag-asa, ibalik mo sa kanyang salita. At pag hindi, ikaw ay, mapapalakas. So yung ating lesson, the Word of God. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Let us all stand. Ngayong umaga, tayo po tumuot pumikit. Tayo manalangin. Father in heaven, we do thank you for the Bible that you have given to us. Ito po ang aklat na siyang nagturo sa amin paano maligtas. At ito rin po ang parehas na aklat ang magtuturo sa amin upang maging matagumpay. Tulungan mo kami na magtiwala, tanggapin ang iyong mga salita, maniwala sa iyong mga pangako, na kami po ay anuman ang aming pinagdaraanan sa aming buhay, ikaw po ay may kasagutan kung aming babasahin ang iyong salita. Makakatagpo kami ng mga kasagutan sa aming pong suliranin. So, Lord, help us to focus on the Bible. Hindi mag-focus, Panginoon, sa mga problema na napakadami na walang katapusan. Kundi kami po ay tumuon ang aming isipan at ang aming atensyon sa iyong mga sinabi, sapagat ito po ang magbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Pagpalain mo po ang aming invitation ngayong umaga at ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Abang lahat ay nakatungo, nakapikit ngayong umaga, ang Bible ay isang aklat na makapangyarihan sapagat Diyos ang sumulat niyan. Na ngayong umaga, kung meron kang panalangin na nais mong ialay sa Panginoon, you may come to the altar and just talk to the Lord.
tayo po ay hindi po mauubos ang pagsubok sa buhay natin. Lalo tayo mananampalataya. Kasi po, ang pagsubok, ang paraan ng Diyos upang tayo ay turuan, magtiwala, at lumapit sa Kanya. Kaya po ang Panginoon parating nagbibigay ng, bagamat tayo Kanyang anak, hindi po ibig sabihin may problema at galit ang Diyos sa atin, kundi ang problema po ng ating nararanasan ay paraan ng Diyos upang turuan tayo na magtiwala sa Kanyang mga salita. At kung ikaw po ay merong mga bagay na ismong kausapin ng Panginoon, you may come and talk to the Lord about your particular situation. Ay po, magkaiba siguro tayo ng pinagdaraanan, pero lahat siguro tayo meron tayong maaring mailapit at maisangguni. Ang Panginoon natin ay parating naririyan upang pakinggan ang ating mga daing at mga kahilingan. At kung tayo lang po ay lalapit sa Kanya, at para iparating ang ating mga nasa puso, ay siya po ay handang makinig sa ating Kanyang mga anak. Ngayong umaga, kung hindi ka pa naliligtas and hindi mo na naunawaan ang plano ng Diyos para sa iyo upang ikaw ay makatiyak ng langit, nais ko sabihin na ang langit ay pwedeng makamtan ng sino man kung siya ay kay Kristo mananampalataya. Isipin, wala pong kaligtasan sa relihiyon. Lahat po ng relihiyon, walang perfect religion. Pero merong perfect Savior. At tanging kay Kristo, kung ikaw sa Kanya ay lalapit at tatanggap bilang iyong sariling tagapagligtas, siya po ay handa na tulungan tayo na baguhin ang ating buhay, pagkalooban tayo ng langit, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya't ngayong umaga, kung hindi pa yan nagagawa, gawin mo. Manalangin ka, saan ka man naroroon, kausapin mo Panginoon, and make sure na pagtiwalaan mo ang Kanyang anak na si Kristo, na kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay sapat upang linisin ang ating mga kasalanan. Habang lahat ay nakatuon, nakapikit, patuloy po tayong manalangin.